Nagsimula ito bilang kwento ng isang pangarap na taon-taon ay umaakit sa libu-libong Westerners papunta sa Thailand. Para kay Ian Beeston, isang 69-year-old na retiradong engineer mula Nottinghamshire, England, simple lang ang kanyang pangarap. Pangarap na maging masaya matapos ang mahabang panahon ng pagtatrabaho. Ilang taon din siyang nag-ipon at ngayong malalaki na ang kanyang mga anak, matagal na niyang hinahangad ang isang bagay. Yon ay isang panibagong simula. Marahil ay pangarap na magkaroon ng panibagong adventure sa buhay. Dumating siya sa Thailand, naakit sa init ng araw at kabaitan ng mga lokal. Para sa marami, ito'y isang paraiso. Mababa ang cost of living, chill ang pamumuhay at tila isang lugar para sa mga matatanda na magkaroon ng masaya at mapayapang buhay. Sa Roy Et, isang tahimik na lalawigan sa hilagang silangan ng Thailand na kilala bilang Isan. Nakilala ni Ian si Wachirawan na tinatawag ng lahat na Wana. Masayahin siya, kaakit-akit at halos 30 years ang tanda ni Ian sa kanya. Kay Wana nakita ni Ian ang pag-asang muling magkaroon ng kasama at relasyon na matagal na niyang hinahanap. Para naman kay Wana, si Ian ay daan tungo sa ginhawa at seguridad. Isang dayuhang may kakayahan sa buhay at may mabait na puso. Di nagtagal, nagpakasal ang dalawa. Nagkaroon ng bagong direksyon ang buhay ni Ian simula noon. Nag-invest siya sa mga ari-arian, isang bahay na kanilang tinitirhan, isang guest house at isang maliit na kainan na sana ay magsilbing source of income sa kanila. Ayon sa batas sa Thailand, lahat ng ari-ariang yon ay nakapangalan kay Wana. Buong tiwala si Ian sa kanya at naniniwalang sapat ng pagmamahalan nilang dalawa para ibigay ang buong tiwala sa kasintahan. Sa paglipas ng panahon, tila maayos naman ang lahat. Naging bahagi na si Ian ng komunidad. Nakipagkaibigan siya sa mga kapwa foreigner at sa iba pang dayuhan. Nagpapadala siya ng masasayang mga email sa kanyang mga anak at pamilya. Ikinukwento niya ang buhay niya sa Thailand, ang mabagal na takbo ng araw, ang walang katapusang mga fiesta at ang saya sa pagtuklas ng panibagong pagkain at kultura. Pero unti-unti nagsimulang lumitaw ang mga bitak sa likod ng maayos na pagsasama. Napansin ni Ian ang mga bagay gaya na lamang ng mga nawawalang pera, mga desisyong ginagawa nang wala siyang kaalam-alam, at mga usaping sa salitang Thai na biglang natitigil kapag siya'y pumapasok sa silid. Sinubukan niyang baliwalain ang mga pag-aalala. Gusto niyang maniwala sa kabutihan. Pero habang lumilipas sa mga buwan, lalo siyang nababahala. Napansin din ng kanyang mga kaibigan ang pagbabagong yon sa kanya. Si Ian ay naging balisa, pumayat at madalas nawala sa sarili. Bihira na siya magsalita tungkol kay Wana at mas madalas na ang kanyang mga pag-alala tungkol sa kanilang pera. Naikwento pa ni Ian sa ilang malalapit na kaibigan sa England na pinaghihinalaan niyang binibenta ni Wana ang kanilang mga ari-arian na hindi niya nalalaman. Ubos ng ipon nila at lihim na itinatago ang kita. Hindi pala walang basihan ang hinala ni Ian at kalaunan ay napatunayan niya ito. Totoo ngang nililihim ni Wana ang pagkuha ng pera at mas masahol pa, maiba pa itong lalaki. Isang lokal na Thai na ang pangalan ay si Sumchit Janung. Alam ito ng halos lahat sa baryo na parabang bukas na sikreto. Habang tumitindi ang tensyon, hinarap ni Ian si Wana. Binaliwala ni Wana ang mga paratang ni Ian. Minsan ay tinatawanan lang niya ito, minsan naman ay malamig at kakaiba ang kanyang mga sagot. Para kay Wana, si Ian ay isa na lamang hadlang, isang dayuhang wala ng silbi matapos masamantala ang kanyang pera. Nang bantang magsusumbong si Ian sa mga pulis, lalo lamang lumayo si Wana. Ilang linggo bago siya pinatay, naging nakakakilabot ang mga kinakatakutan ni Ian ayon sa mga kapitbahay. Hayagan daw niyang sinasabi na maaari siyang mapatay. Ikinuwento niya na oras na lang ang kanyang hinihintay at tunay na takot na raon nararamdaman niya para sa sarili niyang buhay. Mga salitang isinulat pa niya sa isang formal na liham na iniwan sa mga abogado. Napansin din ng ilang tao sa komunidad ang mga nakakabahalang palatandaan. Naniwala si Ian na may ginawa ang asawa niya sa iniinom niyang beer. Katunayan ay dinala pa niya ang isang bote sa laboratorio para masuri matapos siyang makaramdam ng kakaiba. May isa pang kakilala si Ian mula sa UK na di umano'y binalaan ng isang lokal na pulis at sinabi na baka pagbalik mo patay na ang kaibigan mo. Nakita mismo ng mga kapitbahay kung gaano ka-isolated si Ian. Nabubuhay na lamang siya sa mga nilulutong patatas at unti-unting ibinebenta ang mga kasangkapan at gamit para lang makaraos. Matapos siyang palayasin mula sa kanilang main house.
Ang tahanan niya na inilarawan sa Cypress na parang palasyo ay ngayon nasa ilalim ng kontrol ni Juana at ng kanyang kalaguyo na nakatira rin sa parehong ari-arian pero hiwalay ng tirahan. Ito ay ayon sa isang kapitbahay nilang Australiano. Alam ni Ian na siya ay papatayin at may mga kaibigan pa nga na nagbigay sa kanya ng stun gun para sa proteksyon. Ayon sa mga kapitbahay, pinirmahan na ni Ian ang sarili niyang hatol na kamatayan. Isang maikli pero nakakilabot na paglalarawan sa kalagayan niyang puno ng takot at pagtataksil. Pakiramdam niya siya ay nag-iisa na lamang at pinagtaksilan. Unti-unting lumaki ang takot ni Ian para sa sarili niyang buhay. Nagsulat siya ng liham sa mga kaibigan niya sa UK at sinabi na kapag may nangyari sa akin, si Juana at ang mga kaibigan niya may kagagawan. Natatakot ako, hindi ko alam kung sinong pwede kong pagkatiwalaan. April 13, 2012, Songkran, ang bagong taon ng Thailand, panahon ng kasayahan at bagong simula. Pero para kay Ian, ito ang naging petsa ng kanyang trahedya. Noong gabing yon, sa bahay niya mismo na pinatayo at ginastusan, si Ian ay brutal na pinatay. Sa loob ng 7 oras ng matinding paghihirap, siya ay binugbog at pinagsasasaksak. Ang kanyang mga sigaw ay nalunod sa mismo mga pader na minsay naging simbolo ng kanyang kaginhawaan. Ayon sa mga kapitbahay, narinig nila ang mga sigawan, mga kasangkapang ibinabato at ang pagmamakaawa ni Ian, ngunit walang tumulong. Sa mga liblib na lugar ng Thailand ang mga alita ng pamilya, lalo na kung may kinalaman sa dayuhan ay madalas na binabaliwala na lamang. Kinabukasan ay patay na si Ian. Sa simula ay umakto si Juana na parang nagluluksa. Tinawagan niya ang mga otoridad, nanginginig ang boses na tila puno ng takot, pero halatang pinaghandaan. Ipinahayag niya na inatake raw siya ni Ian at nagawa lang niyang ipagtanggol ang sarili. Nag-alinlangan ang mga lokal na mga pulis. Hindi sigurado kung paano haharapin ang kaso, lalo na at ang sangkot dito ay isang dayuhan at isang iginagalang na babaeng Thai. Pero hindi maaring baliwalain ang kalupitan ng krimen. Ang tindi ng karahasan at kung gaano ito katagal ay nagsasabi ng mas malalim na katotohanan. Mabilis na nabunyag ang kasinungalingan ni Juana sa investigasyon dahil sa may mga mantsa ng dugo, salusalungat ang mga pahayag niya at naroon din sa pinangyarihan si Somchit, ang kanyang kalaguyo, na naging malinaw na hindi ito gawa ng isang desperadong pagtatanggol sa sarili. Ang komunidad na dating tahimik ay nagsimulang magsalita at naging maingay. Kumalat ang mga usap-usapan tungkol sa mga lihim na pagkikita, kahina-hinalang mga transaksyong pinansyal, at ang mga pag-aaway sa 10 oras ng gabi na naririnig ng mga kapitbahay. Para sa maraming dayuhang naninirahan sa Thailand, ang pagpatay isang nakakagulantang na pangyayari. Isang paalala ng pag-ibig, pera at hindi pagkakaintindihan sa kultura ay maaaring maging nakamamatay. Ang paglilitis ay naging isang palabas sa media. Si Juana na dati ay kaakit-akit at magiliw ay lumitaw na malamig at tuso sa loob ng korte. Halos wala siyang ipinakitang pagsisisi. Patuloy niyang iginiit na siya inosente at si Ian daw ang may kagagawa ng karahasan. Si Somchit naman ay hindi ganon kagaling magsalita. Mabilis na bumagsak ang kanyang palusot sa ilalim ng pagtatanong. Iprinisinta ng mga taga-usig ang mga detalye ng buwan-buwang panlilinlang sa pera, ang relasyon ni Juana sa kalaguyo at ang maingat na planong pag-atake. Ibinunyag nila kung paanong sinubukan ni Ian kahit na sa kanyang mga huling araw na humingi ng tulong pero binaliwala ang kanyang mga panawagan. Sa huli, parehong napatunay nagkasala sina Juana at Somchit at sila'y hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Para sa pamilya ni Ian, ang hustisya ay may halong pait. Inuwi sa England ang mga labi ni Ian. Ang kanyang mga pangarap na tahimik na pagre-retiro at kaligayahan sa Thailand ay nauwi sa isang madilim na kwento. Ang guest house at restaurant na dating simbolo ng bagong simula niya ay nanatiling walang laman. Maraming mga nagsasabi na napakabait ni Ian at siya nagtiwala lamang sa maling tao. Para sa expat community, ang kwento ni Ian ay nagsibing babala na huwag kailanman ibigay ang inyong tiwala o kayamanan ng bulag sa kamay ng iba. Ngunit higit pa sa mga balita, higit pa sa trahedya, may mas malalim na aral. Isang paalala ng mga panganib na kaakibat ng paghahanap ng pag-ibig sa isang banyagang lugar. Ang panganib ng pagwawalang bahala sa sariling kutob at ang mabigat na kabayaran na dala ng pagtitiwalang naibigay sa maling tao.